Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Ng panahon dahil ngayon is our 4th season. Tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig sa mga kwento ng mga partido. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsasapuso ng mga payo mula sa mga eksperto. At katulad pa rin ng dati, love na this, pag may issue, wag nang palakin, ating harapin face to face. Ako ang iyong lingkod, ang napakabayet na si Alex Calleja. Alive na alive ang mga sausawero at sausawera dito sa studio! Active na active ang ating mga maring referee na sina Maripe 1 at Maripe 2. Alert na alert naman ang ating medical personnel from Medic 1. At syempre, ang ready to share their words of wisdom, we have the beautiful Attorney Lorna Kapunan. The debonair Dr. Love, Brother June Banaag. And the luscious Dr. Camille Garcia. Sila ang ating wonderful trio, tagapayo. At eto na ang nag-iisang Queen Mother, Mama Licious, Mama Carla Estrada! Yes, yes, yes! Good morning, good morning, good morning to you, Tagapayo! And good morning, Kuya Alex, I missed you! Okay, eto na. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay tungkol sa mga stand-up comedians na nag-okrayan. Nako! Napapanahon. Pero ha, hindi sa comedy bar, kundi sa tunay na buhay. Ay, nako. At nasagap natin dahil daw ito ay merong bida-bida. Meron daw solotera. At merong nagmamaganda. Ang inerereklamo nila ay Lovely ang pangalan, ha? Hindi na raw sila nawiwili kay Lovely, kaya ang tanong nila ay, lovable ba talaga si Lovely? Ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face! Ay, Lovely, patay gutom ka, walang yaka, wala kang utang na loob. Hindi ba kita kaibiganin, walang yaka, hindi ka makakakain ng mga sasarap. Kung ako sa'yo, humarap ka dito, mag face to face tayo. Kasama natin ngayong umaga, si Miyaka Idol. Miyaka, ano at sino ang nirereklamo mo? Si Lovely po, yung wala naman siyang regular set, walang utang na loob, kinuha mo na hindi pa marunong makisama, hindi marunong magpasalamat. Ay, naku, ano ba ang talagang nangyari, Miyaka? At tilang galit ka ngayon kay Lovely? Kasi po, matagal ko na po siya sinasama sa mga events, mga regular set. Kasi wala naman po siyang mga regular set kasi baguhan lang po siya at hindi pa siya ganun kagaling. Okay. So ano ang nagpasama ng loob mo? Ano nangyari sa inyo? Yung tinulungan ko na po siya, ako pa po yung napasama. Katulad na? Tapos nung ang dami po niya sinasabing mga pang-iinsulto sa akin. Siyempre hindi naman ako papayag ng ganun. Kasi first of all, I have my own skills and talented. Saan nag-umpisa ito? Doon po sa regular bars ko, kinuha ko po siya as a regular. Then po, kasi akala ko po nagbago na siya. Kasi dati po, kasi kinukuha ko na siya, gano'n na po talaga ugali niya. Tapos, and then po is, regular ko siyang kinuha, tapos tumagal po kami ng mga siguro ilang weeks. Pala-absent po siya. Tapos ngayon po, may mga iba-iba po kaming reliever. So, ang nangyari po is, yung pinaka-4 or pang-5 pong reliever is, nagustuhan ng management. So, pinapili po kami, tapos namili management. Ang pinili po is si Jason.
Kaya na-out si Lovely. Yes. Kaya dito nag-umpisa ang puot ni Lovely sa iyo't sinira-siraan ka, tama? Yes, tapos bukod pa po doon may mga iba po siyang paninira about sa mga TF, mga wala daw Uy, iba tao, yun mga ha, channeling. pagpera. So, kayo ba itong nagbabangayan ngayon sa Facebook? Apo. Nagpaparinigan? Kasi wala naman kayong direktang salitaan na may pangalan, no? Tama ba? Yes po, wala po. Or napangalanan mo na? Hindi po. Dito pa lang nila makikita talagang kayo talaga itong nag-aaway. Yes po. Okay, hindi raw niya makarry ang mga paratang na hindi Lovely ang kanyang ugali. Lovely, pasok! Easy lang, easy lang. Easy lang po. Dalawa lang po yung upuan Ang namin. gaganda ng mga bisita natin ngayong umaga. Lovely, diretsahang tanong, hindi ka ba talaga lovely ang ugali mo? Ay, lovely po. Kasi sa totoo lang po, wala po akong attitude. Actually, so yung ugali ko po talaga is pinagtatanggol ko yung sarili ko. Kasi kapag may nakita ko sa performer talaga na inargabyado ako, lumalaban ako. Okay, pero ang sigaw mo, lovely ang ugali mo. Ikwento mo sa amin yan sa pagbabalik ng... Face to face! Harapin mo, face to face! Ano itong sinasabi mo, lovely, na ipinagtatanggol mo lang ang sarili mo dahil ayaw mo ng may naaagrabyado? Naagrabyado ka ba sa pagkakapaniwala mo sa sitwasyon na to? Actually, sa totoo lang po is, Madam Carla, ito pong sumiya kami pagkasinungaling po yan. Kaya hindi po ako naniniwala. Tapos, ito pong Jason na yun, Parang ikaw. yung Jason na makakasama niya mamaya, walang respeto. Ako kasi ang kumuha doon na reliever, ako kumuha sa kanya ng para mag-reliever kapalit ko. Okay. Kaso sinagit Nasaan niya. ka ba ng araw na yan? Ba't kailangan kang magkaroon ng reliever? Kasi may emergency kasi nahulog ako sa motor. Dumating itong reliever, nagulat ka, biglang wala ka ng trabaho, Opo. nababalikan. Opo. So ano naging reaction mo? Sa akin naman po, okay lang naman po. Sa akin yung kinakasama ko ng loob, iniisip ko kasi, may pagkasinungaling kasi ito, iniisip ko, sinungaling talaga Mas siya. sinungaling ka? Hindi, sinungaling ka. Mas sinungaling ka. Huwag makapal Alam mo kung mukha mo. bakit? Bakit? Sinasabi mo mababa yung TF, kasi ito matagalin mo nang gusto umalis. Hoy, Ngayon, sinungaling tinanggal ka ng ka. management, hindi mo matanggap na mas magaling sa'yo, si Jason. Mas magaling? Bakit? Sinabi ko ba na mas magaling ako sa kanya? Sa total ng performance ko, hindi ko kinukumpara sa iba. Dapat mo lang daling kumpura kasi wala ka naman talent. Wala akong talent? Ha, diyan ka nagsisinungaling. Lovely, gaano ka nakatagal sa industriya ng comedy bar? Magta 3 years. Okay, so ano itong sinasabing wala kang pakisama bilang baguhan? May pakasama naman po ako kasi tulad na sinabi ko kanina, lumalaban ako pag narabyado ko. Hindi pwede, hindi porket nakakaangat ka sa akin, nakamatagal ka sa akin, hindi porket Talaga ba? tapak-tapakan mo pagkatao ko. Ay, ang baboy mo naman. Talaga Alam mo, ba? bagay sa'yo. Hindi bagay sa'yo ang tsaka mo. Kung tsaka ako, ikaw yung lovely mo, bagay ba sa'yo? Kasi ang mas bagay sa'yo, corazon ang unang aswang. What? Te! Bumalik ka na sa probinsya mo. Look at me. Bumalik ka na sa Hindi, probinsya. look at me. Ano, masama ba ang loob mo na natinanggal ka sa bar? Hindi po masama ang loob ko. Masama ang loob ko kasi walang respeto yung yung pumalit sa akin. Ayun lang Ano kinagalit ibig mo ko. sabing walang respeto? Hindi nagpasintabi nung biglang siya na lang yung nandun? Dapat man lang, ako yung regular doon, dapat yung Jason na yon nagpaalam man lang sa akin na, Mi, okay lang ba kasi ako yung pinalit? Ano Ganun na lang. masasabi mo, Miyaka? Wrong. Why? Bakit mali? Very wrong. Why? yan? Why? Kasi for me, ako ang kumuha sa'yo as a regular performer. Dahil kasi ako ang magdidesisyon. Oh. Pero anong ginawa mo? Pinabayaan mo. Kasi pala absent ka. Hinahanap ka sa akin ng mga managers, general managers. So ang nangyari, ang dami ng reliever na nireliever mo. Because si Jason ang huli. Nagulat na lang ako. Tinawag ako ng manager tsaka ng general manager at nung boss na palit si Jason na gustuhan siya. Hindi ako Nagalingan naniniwala sa sa'yo, kanya. sinungaling ka matagal na. Nagalingan siya. Mas sinungaling ka, mukha kang asuso. Wow! Mukha kang mukha mo suso, mukha kang babaeng damulag.
Oh, ano? Excuse me. Oh. Kung di pa kita maging kaibigan, Oh, ano? di ka makakain ng masarap. Wow! Hiyak-hiya ako. Nung baguhan pa lang ako, may umungutang ka sa akin, di mo ako biniyaran. Hi! O ano? Kung di nga kita binigyan ng regular, di ka makakain ng masarap, di ba? Di ka nga nakakapag-dessert, uy. Okay. Dessert? Dessert? Spell Kapal ang dessert. mukha mo. Spell dessert, di mo alam, di ba? O, text ko na sa'yo. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Bago tayo magpatuloy, kausapin muna natin ang ating mga sausawero at sausaweras. Kuya Alex. Mama Carla! Mama Carla, maraming salamat. I-ready na mga cellphone for our first question. Kaya mo bang magtrabaho ng maayos kasama ang kaibigang nakaalitan mo? Why not? Focus lang sa work. O wapakils ako sa kanya. Basta hindi siya ang may-ari ng kumpanya. Or no way! Negativity is a no-no for me. Try niya kayang mag-adjust for me. Boto na! Yan, kaya mo magtrabaho ng maayos kasama ang kaibigan nakaalitan mo? Ang sagot, why not? Or no way. Yan, yes or no lang. Boto na! Yan! Maraming nagsasabi na kaya. Kaya naman, 73%. At 21% po ay hindi kaya. Back to you. Maraming salamat, Kuya Alex. I cannot. Ito naman ang sigaw ng dalawa pang issue o dalawa pang may issue sa ugali ni Lovely. Marky and Mitch Idol, pasok! Eto na, diretsahang tanong sa inyong dalawa. Marky and Mitch Idol, anong problema nyo kay Lovely? Ikaw muna, mas marami akong kakwento eh. Sige po. Ako po. Kasi po, ako po ay yung kinuwang reliever ni Lovely. Ikaw yun, Opo. Marky, okay. Ako po yung kinuha niyang reliever doon sa bar, which is sila pong dalawa yung originally, and then siya po, hindi po siya pwede. Ako po ay singer. Ano nangyari, Marky? Bakit ka may issue kay Lovely? Ikaw nga ang inirereklamo dahil hindi ka daw nagpasintabi. Actually, wala naman po talagang issue. Nakakatatlo ka ng actually. Pang-apat aabangan ko sa pagbabalik ng... Face to face! Harapin mo, face to face! Ayan, okay. Yes, Marky? Actually, Ayan, pang-apat. Okay, Marky, ang tanong ko sa iyo kanina, wala ka daw pasintabi. Totoo ba ito at wala kang respeto kay Lovely bilang ikaw lang naman ay nagrelyebo sa kanya? actually, ako po ay kinuha ng management. Nag-decision po yung management na ako na po yung i-reliever, pumalit sa kanya na regular performer. Kasi po, base po sa kanilang kwento po, kasi hindi na daw po madalas pumapasok si Lovely. And, Pala-absent. pala-absent daw po, tsaka madalas din daw pong late. Pero kaibigan mo ba si Lovely? Hindi ko po masasabing kaibigan, pero naging kasama ko po siya sa set for Twice? twice pa lang po. Okay. So, Lovely, hindi ka tinuturing na kaibigan, kaya hindi naman daw kailangan magpasintabi. Kawawa naman. Actually, kahit hindi naman kaibigan, para sa mga performer na lang din, di ba? Bilang respeto na lang. Dapat man lang nagpaalam ka sa akin na, Mi, okay lang ba na ako pumalit sa'yo? Pero wala kang respeto, wala kang galang. Kasi ang pinaka-issue mo lang naman, di ba? Ayaw mo na akong pag-performin din, umalis ako, wag kong tanggapin yung trabaho dahil may issue kayo ni Mia. Sinabi ba niya yan sa'yo, Yes po. Marky? Yes po. Totoo yun. Okay, sinabi mo. Hindi naman. So, alam mo ito, Miyaka. Opo, in-SS po niya sa akin yung Ano yung screenshot. SS? Yun nga po na na-chinat po niya ako na Screenshot. maghanap na daw po ako ng ibang reliever. Kumbaga parang pinapaniwala niya ako kasi nga dakilang sinungaling siya. Malalaming ka, te. Tapos, ang baho pa ng hininga niya, nagpapalit ng damit. Ako mabaho hininga. Oo. Ako mabaho hininga. Kasi stocking mo, ang dumi, walang laba-laba. Talaga? Ikaw mukha kang basahan Ang ito para asim mo, sa'yo. te. Ang mukha Ay. kang basahan. My God! My God, nung
Look at your face. Ew, disgusting. Malinis yan. Mas malinis pa yung basahan kaysa pagmumukha mo. Ang pangit mo, te. Kumain ka para Pangit mabusog ka. ka. Okay. Pero chinat ko po siya. Chinat ko po siya na nag-decide na po nag-decide na management, Lovely. Pala absent ka. Si Jason nagustuhan yung reliever. Tapos ang kinagagalit po niya is hindi daw po nag-chat si Jason. Okay, so nandoon tayo sa Lovely, nagsabi naman pala sa'yo si Ako po. Miyaka. Si Miyaka po, iba po yung sa kanya, iba po yung kay Jason. Kasi akong kumuha sa Ano naman pala talaga? magkaiba kayo. Bakit? Okay. Kapag naglako ba siya, naglako ka rin. Marky, naiintindihan mo pero no judgment tayo rito ha dahil lahat ay may karapatang magsalita at mag-voice out. Okay, Mitch, Idol, ano naman ang inirereklamo mo kay Lovely? Eventually naman ako kasi actually siya. Okay lang ba? Okay, pwede, pasok. Tama po yung sabi niya, hindi kami magkarelasyon, wala kaming magkakilala. One time po, reliever siya, reliever din ako. Nagsama kami sa isang bar, tapos being seniority, I'm from Music Box kasi. From Music Box, 8 years. Kaya yung nag-aaway kami, bakit ilang taon ka na ba? Sabi niya sa akin, ilang taon ka na ba nag-aano? 2 years pa lang. Eh, ikaw ba? Sabi sa akin gano'n. 8 years na ako. Sabi kong gano'n. O, anong pinagmamalaki mo? Ganito po kasi yun. Pag from the words, stand-up comedian, nagpapatawa. Comedian, nag-e-entertain. Siya po is, ano lang, kakausapin ko siya, magjo-joke ako, puputulin niya. Anong mo sa akin? Kahit first time natin, kailangan mag-chemistry tayo. Kasi, di ba? Bago tayo, kasi umabot na daw sa, katulad ng binanggit ko kanina, umabot na sa social media ang bangayan ninyo. Kayo bang dalawa yon, Miyaka and Lovely? Yes po, Ang Ma'am nagparinigan? Yes po. Yes Okay, po. bakit parinigan? Bakit hindi nyo maidiretsa? Ganito po kasi nangyari noon. Sinabi ko nga po sa kanya na nagustuhan po si Jason as a reliever ng management. Nag-decide na po na siya na sabihan ko na lang daw po si Lovely. Pagkasabi ko sa kanya, doon na po siya nagrat-rat. So parang yung conversation namin, napunta na po sa mga insulto, mga ganito, asaran. Eh ako po, nagpaalam pa sa kanya. Sabi ko, block na kita para tapos na po. Para hindi na umabang issue. Eh nag-post pa po siya. Tapos nakarating po sa akin. Siyempre nag-post ako, gusto mo sumikat, pinasikat kita. Salamat, pinasikat mo ako. I have all followers, you know. Okay, so Nakakaya. nagdagdag daw siya ng followers for you. Okay, bago tayo magpatuloy, mga bisita natin ngayon, ay pakikinggan muna natin ang isa sa ating trio tagapayo. Doktora Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Magandang araw po sa inyo. Okay, dito nakita natin ang epekto ng SOCMED. Pwede kang sumikat dahil kasi sa sobrang negative ng nababasa or kaya naman it can be your downfall. Ang hirap pag ganito ang mangyayari. May mga tao na sabihin na natin hindi nagpapakita ng nahihirapan sila, nagkakaroon sila ng depression, pero bumababa ang self-esteem. So, yun yung nakakalungkot dito. Kasi hindi nyo alam na masyado na kayong maraming nasasaktan, yung social impact nito, na pwedeng merong kumampi, pwedeng maging bashers, can lead yung possibility na magkaroon ka ng depression. Sometimes, napaka-importante sa isang tao, iisipin nyo yung self-esteem. Pahalagahan nyo ang inyong sarili. Kung gusto nyo maging maayos kayo, wag na tayo magsasalitaan ng ganito. Kasi mas mahirap na pinapakita nyo sa SOCMED kung anong klaseng pagkatao meron kayo. It might be a good parang review for them, pero meron din sasabihin anong klase tao yung ganito ang pagsasalita sa SOCMED. Nakakalungkot. Hindi na raw niya matake ang ginagawa ng kampo ni Miyaka Idol. Isplok mo na yan kung bakit. Haruana, pasok. Ayan, yan ang gusto. Ganyan ang bagong away lang ngayon. Diba? Oh, ganda. Tsaka Arwana, yung pagganon mo, parang mas maganda yung di ka naggumanon. Charot lang, Mama.
Mama, charot lang, Mama. Hindi ako ang ka-face to face. Okay. Para regalo, mas maganda pa yung gift wrap. Arwana, diretsahang tanong. Ano ba talaga ang ikinaayaw mo sa ginagawa ng kampo ni Miyaka kay Lovely? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Harapin mo, face to face. Arwana, ano tong sinasabi mong inaapi talagang todo si Lovely? O sobra naman na kasi yung pinagsasabi nila. Hindi naman lahat ng mga sinasabi nila totoo. Kasi nakasama ko na rin siya almost 1 year mahigit. Palaging siya yung kapartner ko sa mga comedy bar, sa mga gig. Yung mga sinasabi nila parang hindi ko naman na-experience. Katulad nung pera-pera lang, wala naman talagang talent. Patunayan mo yan. Yung sa talent, may talent naman talaga to. Ilalaban ko naman sa Ano ang talent ko. ni Lovely? Biritera. Pabirit nga ng isa. Biritera. Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa na pusa. Gusto ko na bumitaw, may pag-asa pa siguro. Kalaban na sarili, sino bang dapat pumili? Sino nga ba ako ba o ikaw? Gusto ko nang bumitaw. Gusto ko nang bumitaw. Okay! Dahil dyan, bumitaw ka na. Thank you po. Bye-bye po. Ay, hindi dyan. Hindi. Iupo ka pa rin. Oo, babalik mo lang yung microphone. Oy, palakpakan natin si Lovely, ha? May lalaban. Alam nyo, may ibubuga pa yung voice. Nakakapaos lang talaga yung araw-araw kang nagpa-perform at kumakanta. Yes po. Okay, pero syempre, Lovely, ang reliever mo, hindi basta magre-relieve sa'yo kung hindi rin siya peretera. Oh, gusto ko na bumitaw. Go, Marky, gusto ko tayo. na bumitaw. Game. Gus. Oh, tingnan natin sino mas manam. 5, 4, 3, go! Bukas na lang kita mamahalin, sabay sa paglaya ng ating mga puso. Bukas na lang kita mamahalin. Okay. Hindi, thank you so much. Kaya natin ginawa yon para, di ba kasi siya yung reliever para makita natin ano ba talaga, naging matimbang kung bakit siya ngayon ang pinili naman ng management. Yes. Eto na, Kuya Alex, ang ating final question sa ating mga sawsawero at sawsaweras. Heto na ang final question na kailangan sagutin. Medyo mahirapan lang po ako magbasa dahil nasisilaw po ako sa suot ni Arwana. Okay, magtatampo ka ba sa kaibigan mo kung siya mismo ang ipinalit sa'yo sa trabahong dating hawak mo? Oo, lalo na kung tinanggap niya ang trabahong ito, respeto na lang sana sa friendship namin. Or, bakit naman ako magtatampo? Trabaho lang, walang personalan. Go na lang, te! O, boto na! Ang tanong lang, napakasimple. Magtatampo ka ba o hindi? Yan. Sa kaibigan mo. Kasi marami talagang ganyan, Mama Carla, no? Sa kakilala mo, sa kaibigan mo o sa nireto mong hindi nag-abiso. Oo, mga hindi nag-abiso. Magtatampo ka ba? Yan. Sige, minsan kasi sa sobrang pangangailangan sa trabaho, minsan sa sobrang excited, di ba? Eh, hindi nakapagpaalam. Pero sana, pag talagang ka-close mo yung papalitan mo, may konting pasintabi. Yan. Eto na, 85%. Yan. Bakit naman ako magtatampo? Trabaho lang, walang personalan. Go lang, te. So, ibig sabihin, okay lang. Sino gusto magpaliwanag? Ayan, doon tayo sa kabila. Ayan, sige na, tingnan natin. Gusto natin ikaw. Ito, te, si Concrete. Ito. Halika. Ayan. Anong pangalan? JM po. Saan nag-aaral? Sa UE Manila. Anong kurso? BS Psychology. Yan, naiintindihan mo naman mula sa pag-uusap ng magkabilang panig. Ikaw ba, ang sagot ay 81% ang sumagot na, bakit naman ako magtatampo? So, ibig sabihin hindi siya magtatampo. Ikaw ba, ganun ang sagot mo? Opo, kasi... Bakit? Kasi hindi naman tayo laging magaling. May mga tao talaga na mas magaling sa atin and okay lang yun. Kasi may kanya-kanya naman tayong kagalingan eh. Ayan!
Ganun talaga. Tama yon, no, di ba? Parang produkto lang yan. Minsan, nag-iiba ka ng produkto. Mama Carla, back to you. Maraming salamat, Kuya Alex. Abangan naman natin ang masasabi ng ating trio tagapayo sa pagbabalik ng... Okay. Harapin mo, face to face. Matapos marinig ang kwento ng ating mga bisita, makakausap natin ang ating trio tagapayo sa pangunguna ni Dr. Love, Brother Jun Banaag. Thank you. Maraming salamat. Alam niyo, walang dapat pagawayan dito kasi pinapanood ko sila. They have their own specialty, di ba? You are all extraordinarily talented. May kanya-kanya kayong specialty sa inyong pagkatao. Ang tinitingnan ko lang dito kasi parang merong, which is very common, very normal, yung professional jealousy or professional competition. Kasi hindi po pwedeng lahat ng magaganda ay nasa kay lamang, kay Lovely. Meron ding ibang magsishine ng mga talents buhat sa iba-ibang tao. And that's a part of our industry. Napakaliit kasi ng industriya nyo para mag-away-away kayo. Palagay ko dapat yung mas closer kayo sa isa't isa para mailabas nyo yung ganda ng inyong mga talents. Lovely, I think it was a management's decision. Ano man ang sabihin ni Marky, hindi niya decision yon. Susunod lang siya sa management. And para sa management naman, it was a solid decision for them. Maaaring hindi maganda para sa'yo. Siguro may ina-expect sila buhat sa'yo na hindi nila nakita at nakita nila dun sa reliever mo. Ang kailangan, Lovely, ma-identify sa'yo yung powerful, pinakamagandang mailalabas mong talent. And then, magtulong-tulungan kayo kasi iisang industriya yan. No? I hope to see you all together in one stage, performing, showing us the best of you. Thank you and congratulations. Maraming salamat, Dr. Love, Brother Jun Banaag. Ngayon naman pakinggan natin si Attorney Lorna Kapunan. Maraming salamat. Alam nyo, ang advocacy ko para inclusion at saka diversity. Ibig sabihin, kasama kayo doon. Ngayon, hindi na male-female empowerment, kasama ng LGBTQI. No? Kaya, paalala ko lang na meron tayong bagong batas. Ang tawag doon ay Bawal Bastos Law. Na ang sinasabi sa batas na yan kailangan yung workplace maging safe space. Ano yung ibig sabihin ng safe space? Safe space meaning walang nag-aaway, walang nag-iinggitan, walang nag-iinsultuhan. Para pagpunta mo sa workspace mo, safe ang feeling mo at may mutual respect. Ngayon, yung pagiging isang stand-up comic tsaka artist or singer, marangal na profesyon yan. Kagaya rin, kasi nakaka-identify ako, no? Matagal na rin akong lawyer, no? Mag-50 years. Pero wag niyo nang bilangin yung taon ko. Mga 48 years na ako ng lawyer. And you earn the right to be respected. Di ba? Dahil sa galing mo, dahil sa experience mo, dahil sa maturity mo, at meron talagang mga senior lawyers, meron mga bagong lawyers, huwag tayong magmadali. So, gawin natin yung profession natin na marangal. Hindi lang importante ang talent sa profession. Kailangan rin yung tinatawag na code of ethics. Ano yung code of ethics? Walang sulutan, walang inggitan. Hindi ko alam kung sa profession nyo merong code of ethics, no? Tama yung pag may substitution, magpaalam ka. Respeto lang yon. And lastly, sa profession natin, hindi tayo lahat boss. Lalo na pag tayo ay nagtatrabaho sa isang establishment. May tinatawag na management prerogative.
Parang sa mga kumpanya, pag ayaw ka na ng pag-loss of confidence na yan, hindi mo maka-question yan kasi business judgment yan ng mga amo natin. So wag na tayong mag-away dito. Baka lahat kayo patalsikin ng management. Yun lang. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Balikan natin si Dr. Camille. Thank you, Mama Carlos. Siguro reminder lang ito. Alam nyo, pag kayo nagtatrabaho, we always focus on ano ba yung goal natin. Kagaya na stand-up comedian tayo. So ang focus natin, hindi lang magpatawa, kung hindi mag-entertain ng tao. And that is our satisfaction. At tatandaan nyo, sa kahit anong workplace, kailangan maging flexible tayo. Kasi lahat ng klase ng hayop nandun. Ano ibig sabihin nun? Meron tayong makikita dyan na utak talangka, merong buhaya, may ahas dyan. So, ano mangyayari? Kinakailangan maging flexible tayo. Hindi yung pwede na, ay, ganito, tapos lilipat na naman kayo sa ibang lugar. Bakit ganon? Kasi hindi ibig sabihin na yung mga yun ang mag-a-adjust sa inyo. Ikaw ang mag-a-adjust and being flexible, dyan yung pinapakita ko anong klaseng working attitude meron kayo. At lalo kayong tatanggapin ng kahit anong comedy bar, kahit na sinong manager tatanggapin kayo kasi pinapakita nyo kung gaano kayo ka-flexible and adjusted as an individual. Yun lang. Maraming salamat, Dr. Camille Garcia. Oras na para marinig natin ang desisyon at ang mga gustong sabihin ng ating mga bisita ngayong umaga. Unahin muna natin si Lovely. Lovely, anong gusto mong sabihin after narinig natin ang ating trio tagapayo at ang pag-uusap natin ngayon? Ayun po, sorry Miyaka kasi syempre masyado lang ako nadala sa mga pananalita ko. Minsan magaslaw ako, minsan kung ano-ano yung mga binabato kong salita na hindi ko pinag-iisipan. Sorry sa mga nasabi ko. Maraming salamat, Lovely. Okay ba sa'yo, Arwana? Yes po. Ang sa akin naman din kasi, dapat sa gantong industriya, lalo na dun sa mga matatagal at baguhan, ang number one lang talaga dyan, pakikisama at saka respeto. Yun lang. Yun lang ang importante para tumagal tayo. Diba? Okay. Maraming salamat, Arwana and Lovely. Ngayon naman, mabilisan lang. May gusto kang sabihin, Mitch. Sa akin po, aral yung nangyayari lagi sa atin. And bago mo sabihin sa isang tao, kung meron ka mang nabalitaan, dapat patunayan mo muna. So, eto lang. Maliit lang yung industriya natin, tayo rin ang magtutulungan. Right. Tama. Maraming salamat, Mitch. Marky? Ayun, ako naman po gusto ko rin po mag-sorry kay Lovely, kay Mami Ara. Kasi kung feel na disrespect ko yung decision ng management, I'm sorry din doon. Siyempre, looking forward pa rin ako na makasama kayo together sa isang one stage. Yun naman yun. Kasi bilang baguhan po lang ako sa industry na to, 2 months pa lang po ako. Nagkaroon ka ba ng pagkakataong magpasalamat kay Lovely nung tinawagan ka niya na kung pwede ka magrelyebo? Nakapag-thank you po ako sa kanya noon. Pero po so ngayon yung pagpapasintabi ngayon mo sinasabi. Opo. Na sana maintindihan niya. Opo. Tsaka nagpapasalamat pa rin po ako kasi before pa mangyari itong issue na to, gustong-gusto rin po niya akong kunin talaga na maging part din po sa isang bar na kung saan siya regular. So, kaya talaga namang sumama ang loob talaga ni Lovely. Opo. So, okay. Naman po yun. Maraming salamat, Marky. Magbabalik ang... Ay, hindi. May Miyaka pa. Sorry. Ito, kaibigan mo. Okay, sige. Kaibigan ko to eh. Miyaka, ano naman ang gusto mong sabihin kay Lovely? Ako, Lovely, wala naman sa akin yun. Ang importante is nag-sorry ka, natanggap mo yung mali mo. Ako, sorry din kung may mga nasabi ako masasakit sa'yo. Kasi alam mo naman, you know, I love you so much. Kasi matagal po kasi kaming nagkasama ni Lovely noon pa. Parang kapatid ko na rin po siya noon. Kumbaga parang sumama ng loob ko kasi hindi man lang siya nag-thank you sa akin na sinasama ko sa event regular customer. Kaya nagtampo ako sa kanya, nalblock ko siya. Tapos nilayuan ko siya. Tapos bumalik, nagkita kami ulit sa stage, nag-work together. Akala ko nagbago na siya. Tapos hindi niya pinahalagan yung trabaho binigay ko sa kanya. Tapos parang feeling ko, parang mas gusto niyang kasama yung iba. Tapos parang
hindi siya nakikinig sa akin. Ako, ang gusto ko lang naman kasi is, gusto ko siyang kasama Yun yung totoo. Para yung together namin is mag-boom. Tapos, mas maaba pa yung pagsamaan namin. Pero hindi yung instinct niya. Yun lang, sorry din, Lovely. Miyaka Idol, maraming salamat. Kung saan man kayo nagpa-perform, mamaya ipa-plug natin yan. At thank you sa oras ninyo ngayong umaga. Sana maging okay na kayo. At sa ating mga kasamang stand-up comedian sa buong bansa, yan ang dapat nating iwasan. Lalong-lalo na ang nagbabangayan tayo sa social media. Dahil ginagawa lang tayong sausawan ng chismis. Wala silang naitutulong sa mga problema natin. Okay na kayo, mga mama? Gusto nyo bang mag-love-love? Ay, hindi yan kasal. Ayan. Huwag niyong si Cardo Dalis. Kuya Alex, ano naman ang say mo sa pinag-usapan natin ngayon? Maraming salamat, Mama Carla. Dalawang bagay lang. Dapat bilang mga stand-up comedian, katulad natin, tayo yung mga stand-up comedian, dapat ang good vibes ay nagsisimula sa atin upang mas mapagpatawa tayo ng mga tao. Pangalawa, maganda na may bagong performer. Ibig sabihin, malusog po ang industriya dahil may papalit sa atin balang araw. Hindi naman tayo habang buhay nandito, kundi healthy competition. May nawawala, may pumapalit. Yan talaga ang buhay. Back to you, Mama Carla. Wow, ang ganda nun, Kuya Alex. Okay, ang sa akin naman, masarap magkaroon ng trabaho, lalo na kung ito ang trabahong gustong-gusto mo. Pero mas masarap magtrabaho kung masaya at magkakasundo kayong magkakatrabaho. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin